Ano ang nangyari kay Titanic Captain Edward John Smith? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kapitan na namuno sa paglalakbay ng Titanic. Sa una at huling biyahe nito noong 1912. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Jack and Rose. Salamat sa suggestion mo. At sa mga Pinoy dyan sa Australia, kumusta kayo? Ang pangalan ng kapitan ng Titanic ay si Edward John Smith o mas kilala bilang Captain Edward Smith. Siya ang namuno sa sikat at sa kasamaang palad, trahedyang biyahe ng RMS Titanic noong 1912. Si Captain Smith ay hindi bahagitong driver ng bangka. Hindi siya parang kapitbahay mong kakakuha lang ng lisensya, tapos feeling Vin Diesel agad sa NLEX. Aba, more than 40 years na siyang naglalayag at sa katunayan ay ito na dapat ang huling biyahe niya bago mag-retire. Hindi siya basta tumanda lamang sa serbisyo, class. Siya ay isa sa mga pinaka-experienced na captain ng kanyang panahon at tinawag pang Millionaire's Captain dahil gustong-gusto siya ng mayayamang pasahero. Noong ipinagawa ang Titanic, ito ang pinakamalaking barko sa mundo. Parang floating SM Mall pero may chandelier at tuksedo. At dahil sikat at veterano, siya ang pinili para mamuno sa maiden voyage ng barko mula Southampton, England, papuntang New York. At dito na nagsimula ang isa sa pinakamalaking ay nako moments sa history. Noong April 14, 1912, bandang gabi, malamig ang dagat at kalmado ang tubig. Ang problema, maraming iceberg sa ruta. Ngayon, may mga warning na natanggap ang Titanic tungkol sa yelo sa unahan. Pero noong panahon na yon, normal lang daw na magpatuloy sa takbo, basta alerto ang crew. Kaya hindi naman simpleng, ay bahala na si Batman! Bandang 11:40 p.m. Boom! Hindi explosion ha, bumangga ang Titanic sa iceberg. Parang nagasgasan lang daw nung una. Yung tipong sa kotse, ay maliit lang yan. Pero maya-maya, ay teka, bakit pumapasok ang tubig? Pagkatapos ng banggaan, agad na pumunta si Captain Smith sa bridge at tinanong kung ano ang tumama sa barko. Nang malaman niyang iceberg iyon, nagsimula na ang seryosong inspection. At doon nila nalaman ang masamang balita. Lulubog ang Titanic! Imagine mo yun ah! Ikaw ang kapitan ng pinakamalaking barko sa mundo! Feeling mo safe na safe. Tapos biglang sinabi sa'yo ng engineer, "Sir, good luck po." At mas masakit, kulang ang lifeboats. Oo mga iho, hindi sapat ang lifeboats para sa lahat ng pasahero at crew. Noon kasi, mas priority ng mga barko ang sosyal na design kaysa emergency preparation. Parang kondo na may infinity pool pero isang fire exit lang. Habang lumalala ang sitwasyon, iniutos ni Captain Smith ang Women and Children First. Tinulungan niyang ayusin ang evacuation at pagpapababa ng lifeboats. Maraming survivors ang nagsabing kalmado pa rin siya kahit alam niyang delikado na ang lahat. Pero dito, nagiging kontrobersyal ang usapan. May mga taong nagsasabing kasalanan daw ni Captain Smith dahil mabilis masyado ang takbo ng Titanic sa lugar na maraming iceberg. May iba namang nagsasabing hindi lang siya ang dapat sisihin dahil iba rin ang standards noon sa paglalayag. Hanggang nga ngayon, pinagdedebatehan pa rin ng historians kung hero ba siya o may pagkukulang din talaga. Parang group project sa school.
kapag pumalpak, kasalanan ni leader. Pero ang totoo, minsan buong grupo talaga ang problema. Ang pinakamisteryo, paano siya namatay? Dahil hindi na-recover ang katawan ni Captain Smith. Maraming kwento ang lumabas. May nagsasabing nakita siyang nasa bridge hanggang dulo. May nagsasabing tumulong pa siya sa mga pasahero bago siya nalunod. May chismis pangang binaril daw niya ang sarili niya. Pero maraming historians ang nagsasabing walang matibay na ebidensya tungkol doon. Kaya hanggang ngayon, parang unsolved mystery pa rin ang final moments niya. At alam niyo mga iho, minsan nakakalimutan natin na tao rin si Captain Smith. Hindi siya superhero. Hindi siya may cheat code. Isa lang siyang veteranong kapitan na naharap sa isang trahedyang hindi niya inaasahan. At dito tayo may matututunan. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kaka-experienced, may mga bagay talagang hindi mo kontrolado. Pero ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano siya kumilos habang may krisis. At ayon sa maraming saksi, hanggang sa huling sandali, ginawa ni Captain Smith ang tungkulin niya bilang kapitan. So recap class, si Captain Edward John Smith ay isa sa pinakarespetadong kapitan ng kanyang panahon na may mahigit 40 years of experience sa paglalayag. Siya ang napiling mamuno sa RMS Titanic sa makasaysayang unang biyahe nito. Isang paglalakbay na inaasahang magiging koronang tagumpay ng kanyang karera bago siya magretiro. Ngunit noong gabi ng April 14, bumangga ang Titanic sa isang iceberg at tuluyang lumubog sa North Atlantic na ikinamatay ng maraming pasahero. Kasama si Captain Smith sa mga namatay. And to this day, hindi pa rin ganap na nagkakasundo ang mga historiador tungkol sa kanyang papel sa trahedya. Bayani ba siyang nanatili sa kanyang tungkulin hanggang huli? Nagkamali ba siya bilang kapitan? O isa lamang siyang tao na naharap sa isang sakunang hindi na niya kayang pigilan? Ano man ang sagot, ang pangalan ni Edward John Smith ay mananatiling bahagi ng isa sa pinakamalungkot na trahedya sa kasaysayan ng dagat. Isang paalala na kahit ang pinakamahuhusay ay maaari pa ring harapin ang mga pagsubok na higit sa kanilang kontrol.